Dito naman sa Senado, mga kababayan, nandiyan po, walang iba, bagong-bago, fresh na si Boy 2K, no? May sinasabi na, na hanggang ngayon, ito halos kung hindi ako nagpahingang mag-vlog ng 2 araw, kumbaga araw-araw nating pinapaalala kay Marcoleta yung sinabi niya na libre. Libre ang kuryente, no? Pag 2,000 pababa. Hanggang ngayon, hindi na yata nababanggit ni Marcoleta yun. Di ba? Nung nangangampanya, paulit-ulit. Pag 2,000 po pababa ang kuryente ng ating kababayan, libre na po. May explanation pa. Nasa na? Bakit yung unang inihain mo, unang 10 inihain mo o gusto mong mangyari, wala na doon yung 2K, Boy 2K. Ano? Sabi po ni Kuryente King, ang daming tawag. May Boy 2K, may Kuryente King. Sabi po ni Marcoleta, mga boss, chief amo, sir, yung mga lumagda, pumirma, doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, maaari daw makulong. Maaari sila makulong dyan. May ganun pa. Maano siya lang makulong dyan. Ano? Baka mamaya sagutin ka ng mga kongreso, kumambyo ka na naman kagaya nung sinabi mo doon sa West Philippine Sea. There is no such as West Philippine Sea. Rumesback yung mamamayang Pilipino sa kanya. No? Anong walang West Philippine Sea? Hindi po. Yung pangalan lang pong West Philippine Sea, wala. Tapos mga ilang buwan mga kababayan, makita mo yung Google Map, inilagay doon, West Philippine Sea. Wala na, tuluyan nang hindi nakapagsalita si Boy 2K, mga kababayan. Parang ngayon din, yung 2K na kuryente, hindi niya na mabanggit-banggit ngayon. Ngayon ito, Kongreso ang binabanatan niya, mga bossing. Baka sagutin ka niya mga yan, hindi ka na naman sumagot. Game! Ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. The article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung transmit. Whether each of the members of yung tatlo, nagbobobohan sila. Nagkukwentuhan sila, nagbobobohan tuloy sila. Yung tatlo, doon sa palabas nila, no? Nag-uutuan silang tatlo. Pag naipasa yung impeachment sa Senado, makukulong, pwedeng makulong yung mga congressman. Masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung transmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin nun? May panahon ba yung Perus, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang Perus Proseso yun Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na Yun ang Perusal Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita basta pinapirma lang. Narinig niyo yung sinasabi katarataduhan itong sorry. Ay, wala na, tinanggal na po namin yung Mark Ramos uncensored na channel. Sorry. Manggigigil ka dito kay Marcoleta, mga kababayan Biruin mo wala nga silang nakitang ebidensya, pinapirma lang Kung tayo mga boss, chief amo, sir, simpleng tao, simpleng mamamayan, nakita natin, ipinakita ng Congress lahat doon sa hearing nila sa Congress. Yung Mary Grace Piatos, sino pa? Yung Kokoy Villamin, yung mga sandamukal po na mga resibo galing sa OBP. Hindi po tayo nag-lag, inulit-ulit ko lang po. No? Dahil galing mismo yung mga ebidensya na yon sa OBP at sa Department of Education. Kung tayo mga kababayan, nakita natin Kaya nga hinihingan natin sila ng paliwanag
Bakit may mga ganito? Bakit may 250,000 na mga rest house per night? Mga pangalan ng artista, mga pangalan ng chicherya, pangalan ni Chel Jokno nandun pa. Di ba? Sira ba tuktok nyo dyan sa channel na yan? Sasabihin ninyo yung mga kongresista pumirma, hindi nakita, walang nakitang ebidensya o walang ipinakitang ebidensya. Oh. Ngayon ho, parang mas lalo akong naniniwala na ang pinakamatalino na ho sa kanila yung ano pangalan nun? Eden Santos? No? Kasi yun yung sinasabi nila, ang pinakamagaling po namin dito si Eden Santos. Paano po namin papalitan yun? Di ba? Yung pinakamagaling ho sa kanila, mga bossing, hindi ho marunong sumunod doon sa guidelines. Hindi po marunong umintindi. Mahina po ang pag-intindi. Sa madaling salita, mahina po ang bumbunan. Mahina ang ulo. Biruin mo ba naman, ikaw magpaulit-ulit ng tanong? Ako, pag nagtanong isang beses at maliwanag naman ang pagkaka-explanation sa akin o magpag-explain, kuha ko na yun. Yung reporter nilang isa na pinakamagaling daw ho, mga kababayan, 4-5 tanong yata Mahinang umintindi. Diba, sabi ni Ginger Cat, walang ulo. Kasi yung iya sila. Paano po sasabihin ng senador natin na hindi po nakita, walang ipinakita o hindi nakita basta lang pinapirma? Pwede ba yun? Kung tayo ho, hindi naman tayo congressman. Hindi naman ho tayo nagtatrabaho sa loob ng Congress. Nakikita at nalalaman natin Isa pa, Marcoleta, sa video pa lang ni Inday Sara Duterte, buong Pilipinas na. Ano ka, bulag? Buong Pilipinas na ang nakapanood at nakarinig na ang sinasabi, meron na akong kinausap para patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez pag may nangyari sa akin. Ano yung sinasabi nitong si Marcoleta? Kumbaga, makukulong yung mga yan kasi pirma ng pirma, wala naman palang ebidensya tapos pinapa-impeach nila. Di ba? Imposible yun. Mga congressman yan Malamang aware yan except kung ikaw ay isang congressman na nasa beer house ka lang lagi. Kung ikaw ay isang congressman na pasayaw-sayaw ka sa beer house tapos pag uminit ang ulo mo, pag nagalit ka, mang-aamba ka ng saksak. Lagi kang wala sa kongreso. Di ba? Paano kaya nakukuha o saan kaya nakukuha ang pagiging makapal ang mga mukha nitong mga ito para sabihin na wala namang pinakitang ebidensya Kung tayo mismo, simpleng tao, nasa kanya-kanyang mga bahay lang natin, mga bossing, alam natin, nakita natin, mga ebidensya, pwede nga tayo maging witness dyan Bakit? Kasi po, isa po ako doon sa nakapanood nung video ni Inday Sara Duterte. Yung live na live po mismo, napanood ko po yun. Tapos sasabihin, walang ebidensya, walang naipakitang ebidensya doon sa mga lumagda na mga congressman. Ilan ho yan? Lagpas, 1/3. Pagkatapos siya kasi magsusunod, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat pag nangyayari. Diin na diin pa, no? Ito yung pinakamabigat na nangyari. Akala mo napakagaling na lawyer. Tatalunin ng lawyer ko to. Ay, shout out sa iyo, Attorney Panela. Hindi, tatalunin mo ng lawyer ko yan, mga bossing. Hindi mo ba yan? Biruin mo ba naman sinasabi kung ano-ano ho? Ilang beses na di sumablay ito. Diba? Shout out, Attorney Panela. Hindi ho Panelo. Panelo, DDS yun. Yung si attorney ko po si Panela. Sino mo susumpahan gano'n naman? Hindi maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang galakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya. Diyos ko naman, Marcoleta.
Sa sobrang init po ng impeachment na pinag-uusapan, meron pa po bang congressman na ganon, na hindi nakita, hindi nalaman yung mga ebidensya? Sabi ni Ronald Dizon, Boss Mark, di ba sabi ko mumurahin ko yung si Marcoleta? Ay, wag, gayaan nyo na siya, no? Pagbigyan nyo na po, mga kababayan. Eh, ganyan po sila sa Net 25. Ganyan po sila sa Net 25, di ba, Shiro Kansaki? Shiro, wag kang naiiyak na si Marcoleta. Susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman eh. Kung halimbawa na nasa Nako, lagot kayo. Nako, ikaw, Martin Romualdez, na House Speaker, lagot ka. Makukulong daw kayo. Siyempre, dadamay niya si Martin Romualdez. Ano po? Yung mga pumirma oy, JJ Suarez, Congressman JJ Suarez, Congressman Benny Abante, Congresswoman Beatrix Luistro, lagot kayo. Makukulong daw kayo. Sabi nung ni Marcoleta, alam niyo ho, isa sa nakita ko na mahina ang ulo din itong si Marcoleta, mga bossing. Yun yung yung nandoon siya, di ba? Yung mga vlogger pinatawag. Kasi daw may mga fake news, yung gustong linisin, no? Tama naman din ho yun eh. Hindi po ubra yung puro fake news ang ating ipapakita, yung puro po fake news ang ating mga ipagbabablog. Ngayon, umattend si Marcoleta, mga bossing. Umattend. Di ba, kinumpronto niya si Attorney Enzo Recto, kinumpronta niya yun, di ba? No, ganito, ganyan. Pinapakontempt. Anak na tinapa, hindi naman pala kasali doon sa pwedeng mag-contempt. Napahiya. Oh, ako mga bossing, kung ako ang lalagay sa sapatos ni Marcoleta o kung ako ang lalagay sa sitwasyon ni Marcoleta, alam ko yung mga congressman na kasama ko doon, matatalino at alam nila yung mga nangyayari, alam nila yung mga hindi ko pwedeng gawin. Alam nila yung rules and regulation. Tapos ikaw babanat ka, magpapakontempt ka, hindi ka naman pala kasali doon sa pwedeng mag-contempt. Ipapahiya mo yung sarili mo. Hindi ko gagawin yun sa sarili ko, mga kababayan. Hindi naman po ako bobo. 'Di ba? Bobo at mahinang ulo ang gumagawa ng mga ganun, yung ikaw mismo ang magpapahiya sa sarili mo. Kagaya niya, Marcoleta. Binabalikan ka ng tao ngayon. Nasaan daw yung 2K? Sabi ni Janelle Vanderhurst, dami mong sinasabi, Marcoleta, tuparin mo muna yung pangako mong bayad kuryente bago ka magpakulong ng kung sino-sino. Hindi, pero napapansin nyo, hindi nyo na naririnig yung kay Marcoleta. Ang pinasa nila, ang gusto nilang mangyari, mga bossing, ay tanggalin na lang daw po yung VAT o yung value added tax doon sa kuryente para bumaba na lang. Hindi ko na naririnig yung 2K na libre. Nakalimutan na yata. Sabi ni Jorge Edralin, election daw lang yun. Tuloy mo nga, Marcoleta. Sino pa ba papakulong mo? harap ka na dyan, dyan lang sa hindi ka makakaway, kukulong ka dyan. Kulong. Ganun pala. Yung isa na. Ganun pala. Ay, naku, ganito. Kayo na lang mag-utuan dyan. Dinadamay nyo pa yung mamamayang Pilipino eh. Ngayon, lalo ho kaming naniniwala na totoo nga yung sinabi nyo, ang pinakamatalino ninyo dyan sa Net 25 yung simpleng sagot, hindi maintindihan. Ang pinakamatalino nyo dyan sa Net 25 yung simpleng protocol, hindi susunod o hindi naiintindihan. Mahina ang utak. Ibig sabihin, kung yung pinakamatalino po nila, hindi marunong sumunod, hindi marunong umintindi, ano po sila dyan sa Net 25? Sorry do sa iba ha. Yan base kay Marcoleta na yun na daw ang pinakamatalino nila, mga bossing.